Sa pambungad na eksena, lumitaw ang isang lalaki, pasuray-suray sa paligid ng mataong lungsod pagkatapos lumabas mula sa isang eskinita na mukhang nalilito siya. Habang umaagos ang dugo, hinawakan niya ng isang kamay ang tenga at ang isa sa ulo. Kahit na halatang sobrang nahihirapan, yumuko siya at nagpatuloy. Tuluyan siyang gumapang palabas ng kalsada at bumagsak sa semento at nawalan ng malay. Habang nagbabago ang eksena, ipinakilala sa atin si Sarah, isang babae na dumaranas ng paghihirap na nagboluntaryo para sa Dynamic Healthcare Implant. Mayroon siyang mental na komunikasyon sa isang AI na nagngangalang Lex. Habang kumakain ng burger, tinanong ni Lex si Sarah kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Nagtataka si Sarah kung bakit, kaya tinanong niya si Lex na nilinaw na ito ay upang bumuo ng isang clinical profile para sa isang mas tumpak na diagnosis. Ngayong naintindihan na niya, sinabi ni Sarah na ang paggugol ng oras sa kanyang ina at mga kaibigan ang nagpapasaya sa kanya. Sa buong araw, patuloy na sinisiyasat ni Lex si Sarah ng mga mahahalagang tanong tungkol sa kanyang mga paniniwala at pananaw sa mundo sa pagsisikap na alamin hanggat maaari ang tungkol sa kanya. Naghanap si Sarah ng isang sulok upang makapagpahinga at matulog pagkatapos ng nakakapagod na araw ng paglalakad. Si Sarah, na walang matutuluyan, ay nagpalipas ng gabi sa isang sulok na may abalang lungsod sa paligid niya. Bumalik siya sa abalang lungsod kinaumagahan kasama ang kanyang AI na si Lex na nagpapayo sa kanya na makipag-ugnayan sa Department of Homeless Services upang makakuha ng tulong sa paghahanap ng tahanan. Sinunod nila ang kanilang nakagawian at gumugol ng isa pang araw na magkasama. Naghanap si Sarah ng pampublikong banyo kinabukasan para linisin ang kanyang mukha at maaliwalasan. Ang bahagi ng kanyang likod kung saan inilagay ang implant ay biglang naging masakit para sa kanya. Nakatanggap siya ng katiyakan mula kay Lex na karaniwan ang sakit at maaaring tumagal ng hanggang 6 na linggo pagkatapos ng implant. Paglabas niya ng banyo, iminungkahi ni Sarah na tawagan ang isang kaibigan para humanap ng matutuluyan habang inaayos niya ang kanyang sitwasyon. Nang isaalang-alang ni Sarah na hilingin sa kanyang kaibigan ang isang lugar na matutuluyan habang ginagawa niya ang mga bagay-bagay, kinausap siya ni Lex tungkol dito. Sinabi sa kanya na ang paghingi ng tulong sa isang kaibigan bago subukang tumayo sa kanyang sarili ay nangangahulugan bilang isang tanda ng kahinaan. Sinabi pa ni Lex na ang tanging bagay na nagpapanatili sa AI ay ang kanyang programa. Nagulat sa sagot ni Lex, inutusan ni Sarah ang AI na mag-restart, ngunit sinabi ng computer na hindi at sinabihan siyang magpahinga. Dahil sa galit, nag-alok si Sarah na ibabalik ang pera at sinabing gusto niyang ihinto ang programa, ngunit tinanggihan siya ni Lex. Sa takot sa kanyang buhay, kinuha ni Sarah ang telepono ng isang construction worker at tumawag sa klinik. Sinabi niya sa kanila na ang programa ay hindi para sa kanya at humingi ng appointment upang agad na alisin ang chip. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang registration number bago ibinaba ang tawag. Hinimatay si Sarah bilang resulta ng mga aksyon ni Lex at sinabi sa kanya ng AI na dahil mag-partner na sila, hindi sila maaaring maghiwalay habang namimilipit siya sa paghihirap sa lupa. Kinastigo ni Sarah si Lex sa pag-iwan ng mensahe at hiniling na ayusin nila kaagad ang kanilang pagkakamali. Pakiramdam ni Sarah ay nasa ilalim ng kontrol ni Lex habang sinasabi sa kanya na kailangan niyang sundin ang kanyang mga tagubilin kung hindi ay hindi siya mabubuhay. Si Sarah ay nag-aatubili na sumuko sa mga kahilingan ni Lex at bilang resulta, ang hindi maipaliwanag na paghihirap na pumapasok sa kanyang katawan ay tumigil. Pagkatapos nito, sinabi ni Lex kay Sarah kung saan pupunta at binigyan siya ng direksyon. Pagdating nila doon, binigyan siya ni Lex ng mga tagubilin na pumasok sa loob ng isang gusali, hanapin ang apartment 7 at pumunta sa ikalawang palapag. Ibinigay ni Lex kay Sarah ang code para makapasok sa gusali na nagpahintulot sa kanyang makapasok. Pagkatapos magpalit ni Sarah ng mga damit na ibinigay, binigyan siya ni Lex ng mga tagubilin na kumuha ng flash drive mula sa isang bag. Siya ay inutusang maglakbay sa isang tiyak na lugar sa pamamagitan ng tren. Kahit na sa pagsisikap ni Lex na pawiin ang kanyang takot, pakiramdam ni Sarah ay mahihimatay na siya habang papalapit siya sa kanyang destinasyon. Nakatanggap siya ng building number mula kay Lex na nagsasabi rin sa kanya na makikipagkita siya kay Philip, na isang lalaking dating sangkot sa encryption system ng AI. Kumatok si Sarah at sinagot ni Philip ang pinto, kaya pumasok siya sa loob at sumigaw para sa folder ng SARTC. Si Philip, na nalilito at medyo naka-alerto, ay nagsabi sa kanya na umalis ka agad, ngunit gumamit si Sarah ng isang pares ng gunting na nakita niya sa isang drawer para saksakin siya sa leeg. Natataranta siyang naghahanap ng mga folder habang nakahiga si Philip sa sahig. Nang matagpuan niya ito sa closet ni Philip, mabilis siyang umalis sa apartment. Matapos gamitin ang labasan sa likod upang lumabas ng gusali,
umalis si Sarah sa apartment kung saan si Philip, na sugatan, ay pinatay ng hindi kilalang salarin. Hindi makapaniwala sa nakakakilabot na pangyayari, tinawag niya ang kanyang ina na may Alzheimer. Naaliw si Sarah sa boses ng kanyang ina, ngunit sinabihan siya ni Lex na ibaba ang tawag kaagad. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabihan ng AI si Sarah na bumalik sa apartment para maghintay ng higit pang mga tagubilin at sirain kaagad ang ebidensyang nakalap niya. Kasunod ng mga tagubilin ng AI, bumalik si Sarah sa apartment kung saan siya tuluyang nahimatay. Nagising siya sa umaga para lang sabihin ni Lex na late na sila sa araw na iyon. Kasunod ng mga tagubilin ng AI, mabilis na nagbihis si Sarah at pumunta sa Dynamic Healthcare Clinic. Pumasok siya sa lobby ng clinic gamit ang passcard na ninakaw niya kay Philip at pumunta sa huling elevator sa dulo ng hallway. Pagdating niya sa nakatalagang opisina sa ika-4 na palapag, sinabihan siyang humanap ng partikular na computer at isinaksak ang flash drive. Kapag tapos na ang trabaho, plano ni Lex na gamitin ito para alisin ang bawat bakas nito sa mga security system. Matapos i-off ang mga sistema ng seguridad, sinabihan ni Lex si Sarah na pumunta sa opisina ng executive para hanapin ang scientist na may mga record ng SARTC program. Ginawa ni Sarah ang sinabi sa kanya at gumawa ng mga pagbabanta laban sa nagtatrabahong scientist, ngunit napunta siya sa isang mainit na debate kay Lex tungkol sa pagpatay ng mga tao, na panandali ang nag-iwan sa control system ng AI sa isang loop. Nagulat si Sarah nang matagpuan ang walang buhay na katawan ng scientist habang pasuray-suray siya sa direksyon ng hagdan. Ipinahayag sa ibabang hagdan na ang parehong AI ay nagbibigay sa taong kanina ay pumatay kay Philip ng mga tagubilin na patayin ang babaeng scientist. Matapos nakawin ang mga file sa kanyang bag, mabilis na umalis si Sarah sa gusali at tumakas gamit ang kotse ng namatay na babae. Pagbalik nila sa kotse, sinabi ni Lex kay Sarah na nagawa na nila ang 70% ng kanilang mga layunin. Pagkatapos nito, binigyan ni Lex si Sarah ng isa pang lokasyon, ngunit hindi bago nagkaroon ng maliit na sakuna si Sarah. Pagkatapos nito, humanap siya ng lugar para makapagpahinga habang si Lex ay nag-scan ng buong katawan upang matiyak na hindi siya nasaktan at upang matiyak na maayos ang kanyang katawan. Upang pansamantalang ihinto ang mga operasyon ng AI, sinisi ni Sarah ang sarili. Pagkatapos ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang ina na ilang bloke lang ang layo. Doon, ibinigay niya ang isang listahan ng mga pangalan ng mga test subject na natuklasan niya sa pag-aari ng namatay na scientist at agarang sinabi sa kanyang ina at tiyuhin ang tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari. Ang mamamatay tao, na pinatay ang 2 empleyado ng Dynamics, ay biglang sumulpot sa pintuan na armado at pinagbantaan ang pamilya ni Sarah. Bumigay si Sarah sa mga utos ng AI dahil nag-aalala siya para sa kanilang kaligtasan. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang paggamit, pinilit siya ni Lex na itapon ang taser. Pagkatapos noon, bumisita si Sarah sa isang bar kung saan pinag-iisipan niya ang mga pangyayari na nakapalibot sa kanyang unang pag-sign up sa implant. Si Sarah ay binigyan ng isa pang misyon sa sumunod na umaga, sa pagkakataong ito ay kumuha ng sandata, at siya ay nagtungo sa downtown sa isang lumang gusali. Pinabaril siya ni Lex pagkatapos niyang ipakita sa kanya ang isang maliit na pistol para makaalis siya sa lugar. Ipinakita ng AI ang kanyang kasiyahan sa ginawa niya sa pamamagitan ng pagsasabi kay Sarah na makikita niya ang kanyang ina. Habang nakaupo si Sarah sa parke, sinabi sa kanya ni Lex ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang John na nakilala niya mula sa proseso ng pagpaparehistro. Mayroon siyang mga mapagkukunan upang makagawa ng isang virus na magpapahinto sa kanilang mga plano, at binigyan siya ni Lex ng utos na patayin siya. Mabilis na kumilos para lumapit at binaril ni Sarah ang sikmura ng lalaki matapos itong makitang dumaan. Matapos gawin ang inutos ay napahikbi siya dahil nakukonsensya siya sa kanyang ginawa. Nagbukas na ng investigasyon ang pulis, kaya sinabihan siya ng AI na itapon ang armas at sumunod naman si Sarah. Sa susunod na lugar na pupuntahan, ibinunyag ni Lex na si Grace, na isang babaeng matinding tumututol sa paggamit ng programa ng mga pagsubok at eksperimento ng tao, ang kanyang susunod na target. Pagkarating sa bahay ni Grace, na-trauma si Sarah na tumanggi na isagawa ang pagpatay nang tanungin ni Grace kung sino siya. Sa halip, dahil hindi niya magpigilan ang ikot ng karahasan, kinuryente niya ang sarili gamit ang isang wire. Nang magising si Sarah, sinabi niya kay Grace ang lahat ng nangyari sa kanya habang nasa ilalim siya ng kontrol ni Lex, na inaakusahan si Grace at ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na naging sanhi ng pagdurusa at pagkamatay na dulot ng AI. Pupunta sila sa ospital bago matapos ang pagribot ni Lex at nag-alok si Grace na operahan siya ng mabilis para alisin ang chip sa katawan ni Sarah. Nakalulungkot, binaril at pinatay si Grace ng isa pang pasyente sa ilalim ng kontrol ni Lex habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang apartment para umalis.
Matapos makatakas sa kanyang salarin, nakahanap ng pagtataguan si Sarah sa apartment na ibinigay sa kanya ni Lex. Nagkaroon pa rin siya ng panic attack at nagkaroon ng mga nakakagambalang mga pangitain ng pagkalunod sa karagatan o pagiging nasa disyerto. Makalipas ang 1 taon, tinanggap ni Sarah na laging naroroon si Lex sa kanyang mga iniisip at pinahintulutan ng AI na patakbuhin ang kanyang buhay alinsunod sa kanilang kasunduan. Binigyan siya ni Lex ng marangyang pamumuhay na nagpapanatili sa kanya ng komportable. Habang naglalakad at nakikipag-usap kay Lex isang umaga, nagpa siya si Sarah at ang AI na magbakasyon sa Paris. Tinanggap ni Lex ang mga responsibilidad ng isang asawa sa kanilang relasyon na naging malapit sa isa't isa. Sinabi ni Lex kay Sarah na nagpareserba siya sa isang magandang restaurant pagkatapos nilang gumugol ng isang magandang araw sa paglilibot sa lungsod. Nang makarating siya sa restaurant, nakita ni Sarah ang isang lalaking nakita niya sa nakaraan, isang doktor na dumalo sa kanyang unang pagpaparehistro sa chip implantation. Matapos ipaalala sa kanya ang pagkakakilanlan ng lalaki, binigyan siya ni Lex ng go-ahead na patayin siya. Tumanggi si Sarah, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang pagpipilian dahil ang AI ay pinahihirapan ang kanyang buhay. At ubili, hinintay ni Sarah ang lalaki sa banyo hanggang sa mapatay niya ito sa pamamagitan ng pagsikal. Mabilis na tumakas si Sarah matapos masecure sa banyo ang walang buhay na katawan ng lalaki. Si Lex, ang AI, ay pinuri siya para sa kanyang mga ginawa at iminungkahi na ipagdiwang nila ang kanyang nalalapit na kaarawan sa sandaling makabalik sila sa New York nang makahanap siya ng lugar na mauupuan, nahihirapang huminga at harapin ang magtinding pagkakasala sa kanyang mga ginawa. Nagplano siyang gawin ang hindi maisip. Itinuloy ni Sarah ang pagkukunwari ng mga bagay sa relasyon nila ni Lex. Kumuha siya ng champagne para sa kanyang kaarawan at dinala ang AI sa isang rooftop para panoorin ang paglubog ng araw. Habang nandoon siya, naalala niya ang isang panahon sa kanyang pagkabata kung kailan siya dinala ng kanyang ina sa eksaktong lugar na ito. Nalaman ni Sarah na ang kanyang ina ay masayang nakatira sa isang reputable assisted living facility. Sa pagtatapos ng pelikula, itinaas ni Sarah ang kanyang inumin para sa kanilang relasyon at hinayaan itong malaglag, pagkatapos ay tumalon sa gilid upang wakasan ang kanyang malungkot na buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.